Yes mga katabas, welcome back sa aking YouTube channel Street Rider Woods. Ngayon naman po ay ituturo ko po sa inyo, i-share ko sa inyo yung paggawa ng isang drawer. So yan guys mga katabas, ipapakita ko sa inyo, ito yung ating drawer house, yung paglalagyan ng gagawa ng ating mga drawer. So yun guys, let's go! So yun guys, yung first step na gagawin natin ay una, susukatin natin yung height, and then kukuhain din natin yung length, yung haba ng ating drawer house, and saka yung ating lapad. So yun mga katabas, yan yung unang first step. Yan yung first step na gagawin natin. And at the same time, pinapakita ko po dyan, ibig sabihin yung ating face drawer ay nakapasok, naka-inset kumbaga. So dapat siya ay pag sinarado, kapantay siya niyan nung ating yung plywood sa harap. Yan. So, yan, tine-check lang natin ulit yung ating mga measurement. So, para makita natin kung gaano kalapad yung ating drawer box. Dahil dyan din natin ibabase yung haba ng ating drawer guide na ilalagay. So, yun guys. So, nakuha na natin yung mga kailangan natin, mga sukat, yung mga details. So ngayon naman guys, ay bago tayo gumawa ng drawer box ay meron po tayong dapat kailangan gawin. Ito yung kailangan din malaman natin yung sukat at saka yung lapad ng ating drawer guide. Yan yung binubuksan ko ngayon, yan yung isang set ng ating drawer guide. Ang size po niyan ay 16 inches or 40 cm. So yan yung ating heavy duty drawer guide. So guys, bago po tayo gumawa ng drawer box, so may kailangan po tayong gawin. Unang-una, kuhain natin itong yung kapal nitong ating yung lapad o yung kapal ng itong drawer guide. So ayun guys, usually ang ating kapal ng ating mga drawer guide ay nasa 2.5 cm or 25 mm. So yun guys yung ating taba. Ngayon naman guys, so pagbukas natin yan mga drawer guide, meron kasama mga tornilyo yan. May at least mga 12 mga tornilyo. So yun guys, para makuha natin yung haba ng ating gagawing drawer box. So mula dun sa yung ating nakuha gaganina, halimbawa po kung ang haba ng ating drawer box is nasa 52, ima-minus lang po natin, isasubtract po lang po natin yung kapal ng ating drawer guide. So halimbawa yung length ng ating face drawer, yung linya na yan na nasa ibaba ay nasa 50, is ma-minus lang po natin yung kapal ating drawer guide. So 50 cm minus 2.5 cm equals 47.5 cm. So yun na nga guys, kaya hindi tayo basta-basta makagawa ng drawer box dahil kailangan muna natin makuha yung sukat ng paglalagyan, yun yung drawer house. So ngayon guys, dahil nakuha na natin yung mga sukat doon sa drawer house, at ngayon naman i-apply na natin yung ating mga nakuhang sukat dito sa ating drawer box. So wag po kayong malilito, yung drawer house, yun po yung paglalagyan ng ating drawer box, at yung drawer box, yun naman po yung mismo pinaka-drawer, yung paglalagyan ng mga gamit. At yun na nga guys, naputo na natin yung ating mga gagamiting panel or pieces para sa pagbuo ng ating drawer box. So yun ulit sa ating proseso, lalagyan muna natin ulit ng stick well, and then bubuin natin sila pa isa-isa gamit ang ating black screw at ang ating cordless drill. So let's go guys, panoorin niyo po at para po kayo ay makasunod. Let's go!
At dahil nabuna natin guys yung ating drawer box, sa parte naman ito, ilalagay na natin yung ating drawer guys. So naglagay po tayo ng spacer sa ilalim para po hindi po sasay yung ating drawer guys. So dalawang plywood po yung ginamit ko. Depende na po sa inyo kung gaano kalaki yung spacer. So sa akin, yan ang ginawa ko. Dalawang pinagpatong na plywood. So para po yan ay hindi sasayad yung ating drawer doon sa pinakasahig ng ating drawer house. So yan, kinakabit na natin yung ating drawer guide. So merong tornilyo po yan. So marami pong butas yan. So ang importante na po dyan, meron sa dulo, meron sa gitna, at meron pa sa kabilang dulo. So yan po yung ating paglalagyan ng tornilyo. Dahil kung lahat po ay lalagyan natin ng butas, hindi po magkakasya ang ating tornilyo. So itong ating drawer guide ay 2 piraso, isang set 2 piraso. So dahil partner po yan, at ito po ay natatanggal. Yan po, meron po dyan parang kawit, itataas lang po natin yan, and then nihilahin natin para po humiwalay. Yan, tingnan natin guys. Ayun, ganoon na po kasimple guys yung ating tinatanggal natin yun para naman ma-screw natin yung kalahati ng isang piraso ng ating drawer guide. So ganoon din yun sa kabila. So, ngayon guys, tinatanggal na natin yung ating mga spacer at ibabalik na natin ulit. So ganoon na ulit guys yung kawit dyan, merong kawit at yun, tulak lang natin ulit at ayun na. Siya nga pala guys, dun sa ating height o yung taas ng ating drawer box, dapat may allowance tayo dyan. Dapat dun sa pinakailalim nun ay mayroong space, mayroong allowance para hindi siya sasayad pagka itinutulak na natin papasok at palabas ng ating drawer. So ngayon naman guys, yung gagawin naman natin yung face drawer o yung mukha ng ating drawer, yung nasa harapan. So yan, sinusukatan natin ulit yung ating yung haba at taas ng ating frame dahil dyan tayo babase sa gagawin nating face drawer. So halos kasi nakilang din yan nung butas na yan yung ating gagawin. At yun nga mga katabas, nakaputol na tayo ng ating face drawer at naikabit na din natin. So yan mga katabas, lalagyan na lang yan ng handle. So guys, yung pagkabit po niyan na ginamit po natin ay black screw. So yan po, ang pagkabit po niyan ay doon sa likod. Ikakabit natin yan doon sa mismong drawer box doon, para po hindi na po gaanong bawas masilya na din po doon sa labas, sa harap. So, para hindi gaanong masyadong butas yung nasa harap. So at least kahit paano nakatago yung screw ng ating pagkakabit ng ating face drawer. So yan guys, mga katabas, at nabuo na natin yung ating drawer box. So hopefully po meron po kayong natutunan sa aking paggawa ng ating drawer. So yun guys, ito pong aking ginawa ay bahagi lang ng aking ginawang modular bed frame. So yun guys, maraming salamat, and hopefully po ay meron po kayong natutunan sa aking paggawa ng drawer, and hopefully po nagustuhan po ninyo ang aking video. Maraming salamat mga katabas. And don't forget to subscribe, like, and share my videos. Maraming salamat mga katabas!